ng kasabihan, practice makes permanent. Permanent. Nag-celebrate si Nate na kanyang 13th birthday with his cousins. Dinala namin sila sa isang ice skating rink. And one of the things na fundamental sa pag-aaral ng kahit anong disciplines, skating ba yan, rollerblading, kahit skateboard actually, is it's about yung practice mo to make sure that yung muscle memory mo, the moment na you take on to the practice of skating, kaya mo na siya ulit-ulitin. Para rin din siyang riding the bike eh. And then, I realized na si Nate ang pinaka talaga sa mga magkakapatid, ang pinakamabilis matuto. Actually, pinakitaan ako ng video na ang gagawin mo lang is parang small steps. Kasi skate, ice skate nga siya. So, parang masakit yung bewang mo, kumikemot-kemot ka lang, pero usad ng usad. So, kada isang step, medyo konting slide, another step, konting slide, another step, konting slide, and you'll get the hang of it. Actually, ang pinakalang mahirap doon is yung balance. And nakita ko si Dico, yung one of my second son, kapag ka na-out of balance, kahit tataas mo lang yung kamay mo, para to gain again the balance. Pero yung panganay ko, huwag nyo nang tunungin, walang nangyari, lagi lang siya nahuhulog. Kasi wala siyang talagang balance. And I realized nga that practice makes permanent, and somehow, it is also the way we train ourselves with regard to the Christian life. It often returns to me na kapag pala nagkakaroon ng Lord's Day gathering and we are talking about the catechism, the actual lesson is actually very, very predictable. If you think about it, we'll talk about now the Lord's Day 6 because it's Lord's Day 6. And somehow, it begs the question for all of us, bakit na naman siya aralin? Because again, practice makes permanent. It is important as a discipline to the Christian life na itong mga bagay na ito ay aralin natin lagi, and we ask the Holy Spirit to enable us, illuminate in our minds these things that makes it permanent in us. So yung bahagi po ng katekismo na ating pag-aaralan ay papapatuloy po doon sa kaalaman ng ating kaligtasan. Nandun na po tayo sa gratitude section. Pagkatapos na maipaliwanag kung ano ang kasalanan na sanhi ng kapighatian, yun po yung tinatawag na misery section, araw ng Panginoon 1 hanggang 4, nagpatuloy na si Ursinus na ipaliwanag naman sa atin yung portion ng kaligtasan mula naman sa biyaya. Magsisimula po yan sa araw ng Panginoon 5. Ngayon, sa araw ng Panginoon 6, merong 4 na tanong kung saan ipapaliwanag sa atin ni Ursinus kung ano una ang pamantayan na hinahanap natin sa tagapamagitan, pangalawa, sino itong ating tagapamagitan, at panghuli, paano natin ito nalaman. Paano natin nalaman at makikilala ang tagapamagitan ito. Kaya binahagi ni Ursinus sa atin na ang tagapamagitan natin, pamantayan, una, kailangan totoo o may tunay siyang likas na tao. Pangalawa, kailangan siya hindi lang basta tao, kundi siya isang matuwid na tao. At panghuli, siya ay meron ding likas na tunay o totoo na Diyos. Mula dito, pinakilala sa atin ni Ursinus na ang tanging tagapamagitan lamang na makakaabot sa ganitong klaseng pamantayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang ating karunungan, katuwiran, kabanalan at kaligtasan. At panghuli, tinuro ni Ursinus na ebanghelyo lamang ang makapagtuturo sa atin ito. Ibig sabihin, ito ay bagay na ni-reveal sa atin mula sa luma at bagong tipan, at siyang pahayag sa atin sa kabuuan ng lahat ng katotohanan ito. Kaya nga, ating babalik-aralan ang mahalagang bahagi ng doktrinang ng ating pag-aaral ngayon, yung tungkol po sa tagapamagitan. Nahati po ito sa 2 puntos lamang. Ang tagapamagitan ay may likas na tao. Kailangan po ma-memorize natin yung tatlo kasi pamantayan eh. Tagapamagitan ay may likas na pantao. Pangalawa, inumay ko na lang po yung 2 and 3. Tagapamagitan natin ay isang matuwid na tao at may likas na pang-Diyos. At yun lang po yung i-rehearse natin. Yun lang po yung papracticein natin, that we pray that the Holy Spirit would make permanent to all of us. So before we proceed, let us ask the Holy Spirit itself for this endeavor. Tayo pong lahat ay upo at tayo pong lahat ay manalangin.
O Diyos, sa lubhang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoon Kristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at tinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at pangusap laban sa dakila mong pangalan. Narito nga kami, O Diyos, lubos na nagsisisi, nagdaramdam kami ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka nga po sa amin, O Amang mahabagin, alang-alang sa pinakaiibig mong anak na aming Panginoon Kristo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagagawang kalapastanganan at itulot mo lang ngayon hanggang sa inaharap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kalululahatin ng iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang tagapamagitan ay may likas na tao. Ang tatlong pamantayan na binigay ng ating katekismo tungkol sa katangian ng isang tagapamagitan ay matatagpuan natin sa tanong 16-17. Tinukoy ni Ursinus bilang una, meron siyang dapat na totoo o likas na tao. Pangalawa, yung taong ito, yung may likas, okay? Dapat isang taong matuwid din. Okay? Hindi lang basta likas na tao, kundi isang matuwid na likas. At panghuli o yung pangatlo, isang likas na Diyos din dapat na totoo o tunay. Pinagsasaling ko na lang po yung tunay at totoo, pero that would be real and true. Okay? Isa-isahin po natin ang mga ito. Ang tagapamagitan ay marapat na may likas na tao. Sinagot ni Ursinus na ang likas ng tao ay nagkasala. Okay? Kaya minarapat ng Diyos na katulad din ng same nature or likas ng tao ang magbabayad nito. Sabi nga ni Gregory Nazianzen, isa sa mga church fathers, in English po ito, what is not assumed cannot be healed. Malinaw na kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo ay sapagkat tao ang nagkasala. Hindi maaaring, so punta po tayo sa mga likas. Kanina, demonyo at anghel. So, celestial being yon. So, isa-isa lang natin. May likas na panghayop, tama? Yung lower order pero still created. Likas ng anghel o celestial being. Pero meron kasing tinatawag na nature of the divine. So, hindi naman po yun yung pinag-uusapan. So, hayop, anghel. O anumang uri na nilikha. Hindi pwedeng, since hindi naman tayo hayop, so hindi pwede si Milo ang magkasala, ang magbayad ng kasalanan ko. Hindi rin pwedeng anghel, kahit si Satanas, si Michael, si Gabriel at yung mga cherubim, hindi pwede. Walang anumang uri ng nilikha makapagbabayad sapagkat kasalanan ng tao ang nakomit, so maliban ng tao magbayad, siya rin dapat ang kikilalanin ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 18:4, narito lahat ng kaluluwa ay akin, sabi ng Panginoon. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin, pero ang kaluluwa nagkasala ang mamamatay. Ibig sabihin na magbabayad, sisingilin ko Ama, Ama sa Ama. So dapat yung Ama magbabayad doon sa kasalanan niya. Yung Anak, kasalanan din ng Anak. Okay? So binibigyan diin ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon 5. Okay? Na kung pagbabayaran ng bawat isa ang ating mga kasalanan, hindi natin ito magagawa. Because we have this certain dilemma na tayo rin mismo ay makasalanan. Now, hindi na po natin babalikan yun. I trust na napag-usapan nyo na po yun for the last how many Lord's Day. Pero ang key thing lang ng po doon ay kailangan natin maintindihan. Pwede naman na pagbayaran niya. Pwedeng pagbayaran mo. Pag sumikapan mo, ang problema mo lang parang utang ito eh. Hindi ka makahahabol. Lulubog ka lang ng lulubog. At kung kakayanin mo, ay di sige. Pero alam ko, in the final analysis, pag sinabi natin na kung titingnan lang natin sa kanyang naturan, hindi mo yun magagawa. Sapagkat ngayong pangalan nga, ay kinakailangan mo na magbayad. So, kahit meron kang mabuting paggawa, binabayaran mo lang yung utang. So, hindi siya nagpo-quits lang. Meron ka pang utang. Ang ating mga utang na kabayaran sa kasalanan ay patuloy pang ang naiipon. Kaya mananatili tayong may utang. Hindi natin kakayanin. Kaya nga, mababasa natin sa aklat ng Exodo. So, nasa Old Testament actually yung reality. 32, si Moses mismo. Sa kabila ng kanyang pagnanasa na ma-atone, quote-unquote, kasi nandun mismo yung wording. He wanted to atone for the sins of His people. Pero hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Kasi sabi sa 33, ngunit sinabi ng Panginoon kay Moses, ang sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. So, 1:1 correspondence. Tama po ba? Kung sino yung nagkasala,
yon ang magbabayad. Malinaw, again, kung sino nagkasala, siya dapat ang mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. Kaya lang like we said from Scripture, sino ang makagagawa nito? Wala ni isa sa atin. Malinaw kay Pablo, Romans 3:23, yamang lahat ay nagkasala, hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pinaalala muli sa atin din ng katekismo na kung hindi natin kaya sa ating mga sarili, sang-ayon sa katarungan ng Diyos, meaning if we are going to base this purely by the works of the law, meaning for justice to be served, okay? Dapat lamang na either dalawa lang ang pwede, which is yung lalabas key understanding between 5th day and the 6th day. Okay. Either pagbabayaran natin ito sa ating mga sarili o may magbabayad nitong iba para sa atin or someone or another. Basahin lang natin dun sa Lord's Day 5, Lord's Day 12. Ang tanong, according to God's righteous judgment, we deserve punishment both in this world and the world to come. How then can we escape this punishment and return to God's favor? Ang sagot, God demands His justice be satisfied. Therefore, we must make full payment either. Yung pinaka para sa discerning reader, yun ang actual na medyo parang off. Why? Kasi kanina lang na-establish natin, dapat kung sino yung nagkasala, tama? Yun ang magbabayad ng kasalanan. Ulitin ko lang po. It appears na yung 12 sa Lord's Day 5 at yung 16 sa Lord's Day 6 ay nagbabangga. It only appears that way. Kasi yung sa 16 ang sabi, God's justice demands it. Man has sinned, man must pay for his sin, but a sinner cannot pay for others. So, ibig sabihin, akala ko ba, so ano ba talaga, Panginoon? Either magbabayad ako, o iba ang magbabayad. Pwede bang iba magbayad? Okay. Ang sinasabi lang ng katekismo ay, kung ikaw mismo ang magbabayad, which is yun ang dinidemand ng justice, hindi mo kaya itong pagbayaran. However, okay, hindi dahil sa hustisya at sa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, this is where the distinction comes in. If we talk about the law and the gospel, in the law, when justice is demanded, kailangan ikaw magbayad. However, by the revelation of the gospel, God made provisions. Yun po yun. God has made provisions that although you yourself cannot pay for it, it can be paid by another. So doon mo makikita na wala talaga siyang revelation doon sa law. Kasi strict yung law, hindi po pwedeng i-bend yun. Ang kailangan nating tignan ay yung ebanghelyo. Tanong, maaari bang magbayad ang iba kung ang nagkasala ang dapat managot? Dito po pumapasok yung insight ni Martin Luther actually. Actually, yung rediscovery of justification came, hindi naman lang kay Martin Luther yon, pero it was crystallized during that time. Ang tawag ni Luther dito ay righteousness of another, alien righteousness. Hindi ito pinahayag ng kautusan, kundi ito ang misteryo ng Ebanghelyo. This is the mystery of the gospel revealed to us from the old to the new, given to us by revelation. Minabuti ng Ama na ibigay ang kanyang anak upang pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. O pason, di Calvin yun Now when I say sanlibutan, meaning the elect in it. Question 18. It has been identified for us. But who is the mediator who is the same time true God, true man, and true and righteous man? Answer, our Lord Jesus Christ. Question, paano natin nalaman ito? Kaya nilagay ito ni Ursinus because it is something that we cannot know for ourselves unless revealed. It is something that the law does not reveal on itself. Okay? Ulitin ko lang, when you say the law,
pag inutos ng Diyos na ikaw magbabayad dapat, that demands it, ikaw magbayad. Pero hindi ito galing sa kautosan. This is salvation apart from the law. And where did we know it? From the Holy Gospel, which God Himself revealed in paradise. Later, He had proclaimed it in by the patriarch prophets, foreshadowed by the sacrifices and other ceremonies of the law. And that the operative term is foreshadowed, not in itself in the law, but foreshadowed by the sacrifices and ceremonies of the law, finally had fulfilled it through His Son. So ang tanong, okay, so lalabas, pwede pala ang isa, humanili, tagapamagitan. Okay, hindi sa kautosan galing, apart from the law, it has revealed to us through the gospel. So what did the gospel reveal? Anong klaseng tao? Ang susunod na tanong, anong klaseng tao ang maaaring magbayad ng kasalanan natin? Now, doon po nakaset up na hindi pwedeng pangkaraniwang tao lang. Sinet up yun eh. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ma-imagine na pwedeng si Mother Teresa, sino yung sa India, yung Dalai Lama, si Dalai Lama ba? Mahatma Gandhi, si Dalai Lama, si Buddha, pwede bang sila magbayad ng sarili nilang kasalanan o man lang magbayad ng kasalanan ng iba? Hindi po. Sineta po ng banal na kasulatan na malinaw dapat sa atin na hindi pangkaraniwang tao ang hinahanap natin. So, anong klaseng tao ang hinahanap natin? This person, itong taong ito na may likas na tao, this person, okay, must be appointed to us such as the way, katulad ng pagkaka-appoint kay Adan. Sinabi ni Pablo, siya ay isang tao na katulad ni Adan. Katulad ni Adan. Parang, pwede natin sabihin may likas ni Adan, ngunit pinili bilang tagapamagitan sa lahat ng ililigtas, sapagkat siya ang ikalawang Adan. So, ang hinahanap natin ay isang mediator na katulad ni Adan para sa lahat, pero itong mediator na to ay pinili rin para sa atin, ikalawang Adan, na itinakda na magbabayad ng kasalanan ng lahat ng anak ng Diyos. At sabi sa Romans 5:12, mas malinaw po yung contrast kung paano sa pamamagitan ng isang tao, which is ang unang Adan, pumasok ang kasalanan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng kasalanan na yung kamatayan, kaya dumating na ang lahat ng mga tao, ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dito, makikita natin, there is a federal understanding of the matter. So hindi lang pagkaraniwang tao, it must be a kind of person that represents us as well. So in short, nung time na sinasabi na, okay, pwedeng another one would pay for the righteousness, but hindi lang pwedeng yung kapatid mo, hindi lang pwede yung tatay mo, hindi rin pwede kahit sinong tao lang. Itong taong to ay dapat pinili mismo ng Diyos. At ang ating Panginoon Jesucristo ang pinili para sa bagay na ito. Siya lamang ang tunay na tagapamagitan. Saan natin mababasa yun? 1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan ng Diyos sa Diyos at ang tao, at ito ay ang taong si Kristo Jesus. So pag mapapansin niyo po, doon emphasize yung humanity niya. At yung humanity niya, not just yung humanity niya ang pinatalakay, kundi yung kanyang pagiging mediator o yung tagapamagitan. So yung tagapamagitan ito, may likas na tao. At ang tanong, ito bang taong ito, ito bang tagapamagitan na ito ay pinili para sa bagay na yan? Ang sagot natin ay oo. Kaya nga again, mahalaga na alam natin na ito ay pagpili, hindi lang kung sino mang tao, kundi pinili mismo ng Diyos na magiging tagapamagitan ng lahat ng kanyang mga elect. However, there's a problem. Okay, so sige, walang problema. Tagapamagitan natin si Kristo, siya ang anak ng Diyos, okay, walang problema. Pero anong klaseng uri ng likas ng tao ang maaaring magdala ng kasalanan? Yun po ang next question. Sapagkat kung siya ay tao lamang, sapat ba na kaya niyang pagbayaran ang kasalanan ng lahat? So hindi po problema yung magbabayad siya sa kasalanan ng isa. Yung isa lang.
Actually, mahirap na nga na pagbayaran niya yung sarili niyang kasalanan. Ulitin ko lang. So kung halimbawa si Kristo, ilang tao si Kristo? Isa lang. Ilan yung kaya? Supposed to be technically by the law. Dapat 1:1 lang eh. Gets nyo? Dapat 1:1 lang. Pero dito lalabas, kinaya niya yung lahat ng kasalanan ng lahat ng mga elect na magiging mananampalataya na ililigtas ng Diyos para sa kanyang sarili. Kaya nga, hindi lang dapat siya ay tao lamang, kundi isa siyang matuwid na tao at meron din siyang likas na pagka-Diyos na totoo. Which leads us to the second point. Ang tagapamagitan ay isang matuwid na tao at may likas na pang-Diyos. Mahalaga natin isipin na hindi pangkaraniwang tao si Jesus. Yun po yung dapat natin laging tinitingnan in any narrative. Yes, Diyos siya. Actually, ang problema natin, we think of Him much less of a person and in human terms. Pero kasi dahil laki tayo ng ano man yung Roman Catholic and Evangelical background, masyado naman natin siya na ipupull up sa pagka-Diyos. Pero dito, kailangan lang natin maisip muna is yung kanyang pagkatao mismo, hindi pwedeng dapat na karaniwan lamang. Kung hindi, ang sinumang taong ito ay merong sapat na pangbayad sa kasalanan ng iba. Kaya maaari natin isipin, bakit hindi na lang si Santo o si Santa o si Maria o sino mang mga huwad na Kristo, bakit hindi sila pwedeng magbayad? Meron pong konsepto sa Roman Catholic system, yung doktrina ng supererogation. O yung sinasabi na, ang katuruan na ang santo, yung mga namatay na santo o santa, meron silang sobrang nagawang kabanalan. So meron silang extra. Namatay sila sa sobrang galing nila sa kabanalan, lumagpas sila ng langit. Yun yung tinatawag, sobrang banal ka naman, lumagpas ka na ng langit. O parang ang bait-bait mo naman, sana kunin ka na ng Panginoon. Kasi nga sobrang bait mo na, lalagpas ka na ng langit. Yung concept na yun is actually Roman Catholic. Na sinasabi, meron siyang sobrang kabanalan na maaari niyang ipagkaloob yung merito sa iba. At ang mga reformado tagapagturo natin ay mariing itong pinatututulan. Bakit wala itong batayan na doktrina sa banal na kasulatan? Bagkus, ang malinaw pa nga na turo ng banal na kasulatan, maging ang ating katekismo, ay kung meron man tayong nagagawang mabuti, ito'y dala lamang ng pananampalataya, biyaya lamang ng Diyos, at kahit kailan ay hindi magiging perpekto dito sa lupa. So in short, hindi mangyayari na meron kang sosobra. Okay. Kaya nga, mahalaga na makita natin si Kristo, sang-ayon sa banal na kasulatan, na siya ay nabuhay na matuwid at walang kasalanan. Double po yun. Yung kanyang positive righteousness at saka yung negative righteousness. Wala siyang kailangan pagbayaran kasalanan sapagkat yung kanyang naturang likas ay gawa ng Espiritu Santo na kumasike Maria at dahil doon wala siyang kasalanan. But at the same time, yung walang kasalanang ligtas ay nabuhay ng walang kasalanan positively. He obeyed everything that the Father has said to Him. At dahil po dyan, double whammy po yun. Ibig sabihin, double potency na makikita natin. Wala na siyang pagbabayarang kasalanan, nabuhay pa siya ng may katuwiran. At ang dalawang yon ay wala namang pupuntahan sa Kanya. Tama po ba? Aanihin niya yon. Hindi naman niya kailangan. Therefore, si Kristo lamang ang may tunay na treasury of merit. Ang kanyang likas na pagkatao ay perpektong sumunod sa Ama. Kaya wala siyang anumang pagkakasala na magiging dahilan para siya ay parusahan. At sabi po sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo may isang pinakapununong pari na marunong makiramay sa ating mga kasalanan, he can empathize. Isa nating ukso sa lahat ng paraan, gaya din naman natin, gayon man, walang kasalanan. And that statement in and of itself declares for all of us the efficacy of this person's offering for sin. Dahil ang kanyang likas na pagpantao ay may katwiran para sa kanyang sarili,
wala siyang kasalanan, nang ipataw ng Diyos Ama ang kasalanan ng lahat ng pinili, nagawa niya itong lubos na pagbayaran. Yung infinite worth ang hinahabol po natin doon. Hindi lang sa espesyal ito dahil anak siya ng Diyos. Espesyal ito for 3 reasons. May likas siyang tao, perfecto o may katuwiran yung likas na yon, but at the same time, Diyos din siyang totoo. On those 3 things hang the excellency of our Savior. Nagawa niyang lubos na pagbayaran ang lahat ng ating pagkakautang. Ang ating mga utang ay binayaran na niya. Walang labis, walang kulang. Kaya kapag iniisip natin maigi, it promises nothing but all praises, all glory, all the things that we can think of as beautiful, bright, and glorious. Sapagkat siya lamang ang nagbayad at kasalanan natin ang kanyang pinagbayaran. Kaya nga, pag tinanong natin, maaari ba na si Maria ay magbayad ng kasalanan? Kasi tingnan natin, may likas bang tao si Maria? Check. Meron ba siyang, at ito po yung point of contention, siya ba ay matuwid? Sabi ng mga Katoliko, siya ay Immaculada. Okay? December 8 ang kanyang holiday. Okay? Immaculada, walang kasalanan. Okay? Declared by the church. O sige na, pagbigyan mo na yon. Okay. Pero ang problema po, siya ba ay Diyos? Siya ba ay may naturang likas na pang Diyos? Then that part, I don't think anyone, even the Roman Catholics would say, meron ba siyang likas na pagka-Diyos? Wala. Sagot, hindi. Sapagkat wala siyang likas na pagka-Diyos. So, kahit na may likas na pagkatao, kahit na may katuwiran, sige sabihin mo na, declare nila, pero still, hindi kakayaning buhatin ang bigat ng pot ng Diyos dahil nakakailangan ito ng banal na lakas. Okay, this is where confusion lies. Tinransfer ba ng so think of it na ito yung persona ng ating Diyos anak, ng Diyos anak, ating Panginoon Jesucristo, the mediator. Okay, may likas siyang tao, matuwid yun. Okay, pero meron siyang likas na Diyos. At itong likas na Diyos, siyempre likas nga na Diyos. So all the qualities and attributes of the divine. Yung omnipotence nandito, tama? Naintindihan niyo naman pag umagal ito. So, yung omnipotence nandito. Wala dito. That would be heresy. Don't think of it that way. So, nagkaroon ba na nilipat yung potency dito? Nililipat ba? Hindi. Ang kailangan natin tingnan pa-forward. Communication of properties. Ibig sabihin, doon sa persona natin ilalagay. So, yung kailangan na likas sa pagkatao nandito, pero applied to the person which is makes it true. So pag tinanong, namatay ba ang anak ng Diyos? Oo. Pero alam natin lahat na ang namamatay ay yung likas sa pagkatao. So ang susunod na tanong, nasaan yung lakas ng pagka-Diyos? Naririto. So kanino ibinigay yung lakas? Dito ba sa likas? Hindi. Dito sa person. That's why, nung nandun yung cross, that was historical, tama po ba? Yung anak ng Diyos ang nakalatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya mismo ang pinako. Kahit masabihin na natin na super masyadong mystified na Diyos mismo yun, but that's not the reality, that's the truth. That person is God Himself. And the fact that He received all the wrath of God, hindi kasi yun kasi, Pastor, akala ko ba, ang nangyari doon, pinatay lang siya ng Romano sundalo. Hindi po. Kaya nga ang problema natin dito, dalawa yung reality. May material and earthly reality, mayroong spiritual reality. At alam natin na sa spiritual reality, ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, hindi lang siya pinatay ng mga Romano kasundalo. Ang Diyos Ama mismo ang nagbigay ng wrath at nagbigay sa kanya ng punishment para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. At nung panahon na yun, nag-win po ang heaven and earth. Because nakita natin na ang Diyos Ama mismo ang nagbigay ng lahat ng pagpapataw, ng lahat ng kasalanan, nino, mo at ako. At yung kasalanan yon ay gagawin pa rin naman natin. Kahit na nabuhay tayo ngayon, nabuhay tayo nabuhay tayo kahapon, ngayon, o whatever. Still pagbabayaran. And if you are an elect of God, then therefore that is your sin. And that is why, alam natin na napagbayaran lahat yon. That the power, the omnipotent power of the divine
divine nature of the Son was able to sustain, okay, all the wrath that was bound for us. Okay, hindi ko nahahabaan yun. Kasi may susunod na tanong doon eh. Pero, Lord willing, next time. Kaya nga, kailangan mapagtagumpayan ni Kristo ang buong puot ng Diyos upang maging fully paid ang kasalanan ng lahat ng mga pinili. Ang banal na lakas lamang ang may kakayanang makagawa nito. Kumbaga, infinite to infinite. Pag iniisip mo kasi ang kasalanan ba natin ay kasalanan lang natin sa isang finite time, finite offense, hindi po. What was offensive about our sin is because we are sinning against an infinitely holy God. Therefore, the infinite punishment po yung ipinataw sa atin, and we need an infinite Savior to save us from all of our sins. Kaya banal na lakas lamang ang may kakayanang gumawa nito. Si Kristo lamang ang Diyos-tao. Isang persona na may tunay na likas na pangtao at tunay na likas na pagka-Diyos. Ang ating tanging tagapamagitan. And that's where I want us to be living this time. With all glory and doxology. The man who was hanged at the cross was our Savior, our mediator. He died for you and for me. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat siya lamang ang nag-iisa nating tagapamagitan. Bigyan naman ng Panginoon ang pagpapala ng lahat ng mga bagay na pinahayag sa atin mula sa kanyang banal.